Sa baybayin ng Albay, sa maliit na nayo ng San Roque, nakatira ang isang babaeng mangingisdang si Inay Sela. 32 taon ang kanyang gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang bigat ng isang taong 2 beses na mas matanda. Biyuda siya. 3 taon na ang lumipas mula nang lunurin ng dagat ang kanyang asawa, si Mang Julio, sa gitna ng malakas na bagyo. Mula noon, mag-isa niyang binubuhat ang responsibilidad ng 3 maliliit na anak. Si Lito, ang panganay na 10, si Ana na 7, at si Tomas na 4 na taong gulang. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, lumalabas na siya sa dagat dala ang lumang bangkang minana niya sa kanyang yumaong asawa. Ang bangka ay may butas na, may sira ang layag, ngunit ito ang tanging pag-asa nila sa buhay. Inay, mag-ingat po kayo, sabi ni Lito tuwing umaalis siya. Babalik ako, anak. Lagi akong babalik, sagot niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang dagat ay walang garantiya. Ang buhay ay hindi madali para kay Inay Sela. Ang kanilang huli ay laging kaunti at ang presyo na binibigay ni Don Armando, ang may-ari ng daungan, ay sobrang baba. 10 piso lang ang isda na yan, Sela. Sabi niya, tumawa pa. Kung ayaw mo, ibenta mo sa iba. Ngunit walang ibang bibili. Si Don Armando ang kumokontrol sa lahat. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kahit gaano kaliit na halaga. Minsan, umuwi siya na wala ni isang isda. Umiiyak ang kanyang mga anak dahil sa gutom. Tayo na lang ba, Inay? Walang ibang tutulong sa atin? Tanong ni Lito. Mayroon, anak, ang Diyos at ang dagat. Basta't igalang natin sila, tutulungan nila tayo. Sagot niya, kahit sa sarili niya ay nag-aalinlangan na. Isang gabing malakas ang bagyo, mas malakas pa kaysa karaniwan, na natili si Inay Sela sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Ang hangin ay umuungol, ang alon ay umaatungal na parang mga dakilang halimaw. At sa kalagitnaan ng gabi, narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa dalampasigan. Anong yun, Inay? Tanong ni Ana. Takot na takot. Manatili kayo rito, sabi ni Inay Sela. Kinuha ang isang lampara at lumabas sa ulan. Sa dalampasigan, nakita niya ang isang tanawin na hindi niya malilimutan. May isang malaking lambat na nakabitin sa mga bato at sa loob nito ay isang nilalang na umuungol ng sakit. Hindi ito ordinaryong isda. Ito ay may haba ng 3 metro. May katawan na parang ahas, ngunit may mga palikpik na parang fins ng isda at ang balat nito ay kumikislap ng asul at berde kahit sa dilim. Mga arpoon ay nakabaon sa kanyang katawan at ang dugo nito ay kulay pilak na dumadaloy sa buhangin. Bakunawa, bulong ni Inay Sela, nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang bakunawa, ang dragon ng dagat, ang sinasabing kumakain ng buwan, ang kilabot ng lahat ng manlalayag. Ngunit ang nakita niya ay hindi halimaw. Ang nakita niya ay isang sanggol na nag-aagaw buhay. Ang mga mata nito, kahit puno ng sakit, ay tumingin sa kanya na parang humihingi ng tulong. Huwag mong tulungan yan, Sela, sigaw ng isang boses mula sa likuran niya. Si Mang Tonyo, ang pinakamatatanda sa kanilang barangay. Yan ay bakunawa, iyan ay malas, iyan ay kamatayan. Ngunit hindi nakikinig si Inay Sela. Lumapit siya kahit nanginginig at dahan-dahang hinila ang unang arpoon. Sumigaw ang nilalang at parang kidlat ang kumaripas sa kanyang katawan. Ngunit patuloy pa rin siya. Hinila niya ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang sa lahat ng arpoon ay natanggal na. Pagkatapos, maingat niyang ginupit ang lambat gamit ang kanyang kutsilyo.
Nang maging malaya na ang Bakunawa, tumingin ito kay Inay Sela ng matagal. At sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat. Pagkatapos, lumangoy ito pabalik sa dagat at nawala sa dilim. Ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo, sabi ni Mang Tonyo bago umalis. Ngunit hindi nagsisi si Inay Sela. Lahat ng nabubuhay ay may karapatang mabuhay, sabi niya sa sarili. Ilang linggo ang lumipas. Ang huli ni Inay Sela ay naging mas kaunti pa. Isang araw, wala na silang makain. Ang kanyang mga anak ay nanghihina na. Inay, gutom na ako, iyak ni Tomas, ang bunso. Umiiyak si Inay Sela habang yakap ang kanyang mga anak. Pasensya na kayo mga anak. Bukas, sisiguraduhin kong may makakain tayo. Kahit ano pa ang mangyari. Kinaumagahan, lumabas siya sa dagat. Kahit malakas pa rin ang alon, desperado na siya. Ilang oras siyang nangisda, ngunit wala ni isa. Umupo siya sa bangka at umiyak. Diyos ko, tulungan mo ako. Para sa mga bata, hindi para sa akin. At sa sandaling iyon, may biglang kumilos sa tubig, hindi ordinaryong kumakalos. Ang tubig mismo ay parang bumubukol, lumalaki, hanggang sa umabot sa halos 20 metro ang taas. At mula sa gitna ng tubig, lumitaw ang isang napakalaking nilalang, ang Bakunawa. Ngunit hindi na ito ang batang niligtas niya. Ito ay ang magulang nito, matanda, makapangyarihan, at sa mga mata nito ay may dalang karunungan ng libu-libong taon. Ang katawan nito ay sininag ng araw at ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng alon. Nanginig si Inay Sela, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagandahan at kapangyarihan ng nilalang. Ikaw ang tumulong sa aking anak, sabi ng Bakunawa. Ang boses ay mababa at kumikilatis na parang tagundong ng dagat. Maraming tao ang pumatay sa aming lahi. Maraming tao ang nagnais kunin ang aming mga eskamas para sa yaman. Ngunit ikaw, sa kabila ng hirap, sa kabila ng takot, tumulong ka sa aking anak nang walang hinihinging kapalit. Yumuko si Inay Sela. Ginawa ko lang po ang tama. Lahat ng nabubuhay ay may karapatang mabuhay. Ngumiti ang Bakunawa, isang ngiting nakakasindak, ngunit may halong respeto. At dahil dyan, bibigyan kita ng isang regalo na hindi kailanman ibibigay ko sa kahit sinong tao. Bumuka ang bibig ng Bakunawa at mula doon ay lumabas ang isang liwanag na kulay asul. At sa gitna ng liwanag, may isang perlas. Ngunit hindi ordinaryong perlas. Ito ay may laki ng puno ng kamao, kumikinang ng iba't ibang kulay. Asul, berde, pilak, ginto. Ito ang mutya ng dagat, sabi ng Bakunawa. Ang perlang ito ay nagmumula sa puso ng kalaliman ng dagat. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan na makausap ang lahat ng nilalang ng tubig, kontrolin ang mga alon, at makakuha ng pagpapala ng dagat. Gamitin mo ito ng maayos at hindi ka na kailanman magugutom. Inabot ni Inay Sela ang perlas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Salamat po talaga. Ngunit tandaan mo, dagdag ng Bakunawa, ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kayamanan. Ito ay para sa kabutihan. Kapag ginamit mo ito sa kasamaan, babalikan kita at hindi ka magugustuhan ng aking pagbalik. Mula noon, nagbago ang buhay ni Inay Sela. Tuwing lumalabas siya sa dagat, ang mga isda ay kusang lumalapit sa kanyang bangka. Mga malaking tulingan, lapu-lapu, sugpo, alimango, lahat ay parang nag-aalok ng sarili. Hindi na niya kailangang maghintay ng oras. Sa loob ng ilang minuto, puno na ang kanyang bangka at ang mutya na laging nakabitin sa kanyang leeg
ay kumikislap tuwing nagsasalita siya sa mga nilalang ng dagat. Salamat sa inyo, bulong niya sa mga isda. At parang nauunawaan siya nila. Ang unang umaga, pagtapos tanggapin ang mutya, hindi makapaniwala si Inay Sela. Hawak niya ang perlas. Ramdam ang init nito sa kanyang palad, parang may buhay. Nang lumapit siya sa dagat, ang tubig mismo ay yumuko, parang nagbibigay galang. Salamat sa bakunawa, bulong niya, luha sa mga mata. Nang lumabas siya sa dagat, may kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay mas malambot, ang alon ay mas mahinahon. At nang ihulog niya ang kanyang lambat, parang may mga kamay na tumutulong ilubog ito sa tamang lalim. Maya-maya, gumalaw ang lambat. Mabigat, napakabigat. Nang hilahin niya, puno ito ng mga malaking isda na kumikislap sa sikat ng araw. Hindi siya makapaniwala. Totoo nga, sabi niya, nanginginig sa tuwa. Ngunit mas nakakagulat pa ang sumunod. Habang naglalayag siya pauwi, may lumitaw na isang malaking butanding sa tabi ng kanyang bangka. Natakot siya, ngunit ang butanding ay tumigil at tumingin sa kanya. At sa isip niya, narinig niya ang boses, mababa, mahinahon, matanda. Kaibigan ka ng bakunawa, kaibigan ka rin namin, huwag kang matakot. Napaluha si Inay Sela. Para siyang nabigyan ng pamilya na hindi niya alam na kailangan niya. Pagdating niya sa dalampasigan, naghihintay ang 3 anak niya. Inay, ang dami! Sigaw ni Lito, tumatakbo papunta sa kanya. Yakapin niya ang 3, mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Hindi na tayo magugutom, mga anak. Hindi na, bulong niya. At sa gabing iyon, kumain sila ng busog. Una mula nang mamatay si Mang Julio. Umiiyak si Inay Sela habang nakatingin sa kanyang mga anak na masayang kumakain. Julio, kung nasaan ka man, salamat. Binantayan mo pala kami. Kinabukasan, ibinenta niya ang huli niya sa palengke, hindi kay Don Armando. Ang mga tao ay namangha sa laki at sariwa ng kanyang isda. Saan mo nakuha yan, Sela? Tanong nila. Sa dagat, sagot niya, ngumiti, pinigay ng dagat. At nagtaka ang lahat kung bakit biglang naging ganito kaswerte si Inay Sela. Unti-unti, umarangkada ang kanilang buhay. May pagkain na sila, may pambili ng bagong damit, nakapag-aral ng maayos ang mga bata. Ngunit siyempre, napansin ito ni Don Armando. Paano ka nakakakuha ng ganyang karaming isda, Sela? Tanong niya. Ang mga mata ay kumikislap ng pagnanasa. Swerte lang po, Don Armando, sagot niya. Ngunit hindi naniniwala ang lalaki. Pinagmamasdan niya si Inay Sela. At isang gabi, nakita niya ang mutya na nakabitin sa leeg nito. Yan ang sekreto niya, bulong niya sa sarili. Isang gabi, habang natutulog si Inay Sela, pumasok si Don Armando sa kanilang bahay kasama ang 2 niyang tauhan. Ninakaw nila ang mutya. Nang magising si Inay Sela at hindi nakita ang mutya, halos mabaliw siya. Nasaan? Nasaan ang mutya ko? Tumakbo siya sa bahay ni Don Armando. Ibigay mo sa akin ang mutya ko, sigaw niya. Ngunit tumawa lang si Don Armando. Anong mutya? Wala akong alam dyan. Ngunit sa likod niya, nakita ni Inay Sela ang kumikislap na perlas na nakasabit sa kanyang leeg. Kinagabihan, lumabas si Don Armando sa dagat gamit ang kanyang pinakamalaking barko, kasama ang mutya. Sa wakas, ako na ang magiging pinakamayamang tao sa Bicol. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang mutya, walang nangyari. Ang mga isda ay tumakas pa. Nagalit siya at ibinato ang mutya sa dagat. Walang kwenta. Ngunit sa sandaling tumama ang mutya sa tubig, biglang kumulo ang
Ang kalangitan ay naging itim at mula sa kailaliman umakyat ang bakunawa, galit na galit. Sino ang nagnakaw ng mutya na ibinigay ko sa babaeng mabuti? Tanong ng bakunawa. Ang boses ay parang lindol. Nanginig si Don Armando. Ako po, pero hindi ko alam. Ikaw ay magnanakaw at walang utang na loob, sabi ng bakunawa. At ngayon, magbabayad ka. Hinila ng bakunawa ang barko pababa sa tubig. Ang mga tauhan ay tumalon at nalunod. Si Don Armando ay sumigaw, humihingi ng tulong, ngunit walang tumulong sa kanya. Pagkatapos, lumapit ang bakunawa kay Inay Sela na nasa dalampasigan, nanood sa lahat. Ibinalik nito ang mutya. Huwag kang mag-alala, protektado ka at ang iyong mga anak ay protektado rin. Mula noon, hindi na nangahas kahit sino nasaktan o manlinlang kay Inay Sela. Ang buong barangay ay natutunan ng respeto sa kanya at sa dagat. At tuwing buwan, nag-aalay sila sa dagat bilang pasasalamat. At si Inay Sela, gamit ang mutya ng dagat, ay naging simbolo ng kabutihan at paggalang sa kalikasan. Ang kanyang mga anak ay lumaki na mabuti at ipinasa nila ang kwento sa kanilang mga anak. Hanggang ngayon, sinasabi nila na ang bakunawa ay hindi masama. Ito ay tagapagprotekta ng mabuti at tagaparusang ng masama. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.